lahat ng naramdaman ko para sa'yo totoo. Isisisi ako sa mga kasalanan ko. Bakit ba hindi ka pa namatay? Tinanong ni Lily kay Irish kung ano ang sinabi ni Tyrone tungkol kay Jasmine, na agad namang sinaad ni Irish na hindi na niya tinanong ang bagay na yun, kaya agad namang tinanong ni Lily kung alam niya kung nasaan si Tyrone. Lalo't may contact siya sa China kaya pwede na niyang ipadampot, pero sinabihan siya ng kaibigan niya na hindi na kailangan dahil pauwi na siya ng Pinas, kaya sinumbat ni Lily na ganun na lang ang mangyayari pagkatapos ng mga ginawa ni Tyrone sa kanila na nagawa pa niyang pauwiin. Nangatwiran si Iris na gustong makipag-usap ang asawa niya, pero pinigilan siya ni Lily na agad namang nagpalusot si Iris na mas maganda kung harap-harapan siyang makaganti sa kanya. Sabay hiniling niyang silang dalawa lang ang makakaalam sa bagay na yun, kaya umalma si Lily na agad niyang pinaalalahanan na kailangang malaman ng daddy niya, na agad namang pinaliwanag ni Irish na kilala nila ang daddy niya, na sigurado siyang papatayin niya agad si Tyrone kapag nakita niya ito, na nagpalusot pa siyang ang gusto niya ay siya ang mauna sa kanya para mapaglaruan pa niya na kahit sandali lang, na hindi niya maamin na hindi niya kayang tuluyang mawala si Tyrone sa kanya dahil mahal na mahal pa rin niya ito, na kahit niloko siya ng paulit-ulit. Sa pag-uwi ni Iris ay agad niyang nilabas yung wedding ring niya, sabay sinuot niya ito, at habang pinagmamasdan niya ay naalala niya yung sandaling nag-iensayo si Tyrone kung papaano bumaril, na sinabihan niya makukuha din niya na kailangan niyang mag-ensayo ng mag-ensayo. Biniro ni Tyrone na ang hirap maging kasing galing na Iris, na papaano niya ito mapapantayan. Kinuha ni Tyrone yung baril niya, sabay sinabihan niya ang asawa niya na kunwari ay may mananakit sa kanya, sabay putok sa baril niya na tumama yung bala sa gitna, na kinatuwa naman na Iris. Sinabihan naman na Iris si Tyrone ng pagkakuha niya ng baril na kung may mga agaw sa kanya, sabay putok ng baril ay tumama mismo sa gitna, kaya sinabihan ni Tyrone na hindi niya hayaang may mga agaw sa kanya. Pinagmasdan naman ni Jasmine yung newspaper na tinago niya tungkol sa pagkamatay ni Tyrone, maging ang mga larawan niya na tinago niya, kaya naalala niya noong may nangyari sa kanila at nabuntis siya, at nang bumalik si Tyrone sa kanila para magpaliwanag ito at para makipaghiwalay sa kanya, na nag-iwan din ng napakadaming pera, kung saan binilin pa ni Tyrone na wag niya itong hanapin at kalimutan na niya ito, na ilang araw lang ang nakakalipas ay doon na nawala si Tyrone, na tugma din sa edad ni Camila ang nawawalan nilang anak. Agad pinuntahan ni Jasmine si Sandro para ibigay yung lollipop na nakuha niya, kaya sinabihan siya ni Sandro na ipapa-DNA test nila para masigurado nilang anak niya talaga si Camila. Dahil busy naman si Sandro ay napansin ni Jasmine na instant noodles at beer yung umagahan niya, kaya nagligpit ito sa kusina, sabay pinagluto pa niya, na sinubukang awatin ni Sandro, pero sinabihan siyang kailangan niyang maging healthy dahil mahaba-habang pagtutulungan pa ang gagawin nila at kailangan nila ang isa't isa, kaya bawal siyang magkasakit. Nilinis pa ni Jasmine yung bahay ni Sandro, sabay biniro niyang madami siyang kasama sa bahay niya, kaya nagulat ito na agad sinabihan ni Sandro na mag-isa lang siya doon, pero babirong sinabi ni Jasmine na marami siyang kasamang mga daga. Habang yung araw na yun ay walang kamalay-malay si Jasmine na buhay pa si Tyrone at pabalik na siya ng Pilipinas. Sa pagkikita nila ay hihingi ng tawad si Tyrone sa mga ginawa niya at aaminin niyang totoo ang lahat ng mga pinakita niya kay Jasmine, maging ang pagmamahal niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.